Hello guys! Welcome to my channel again. At hulaan ko kung ba't ka nandito. Siguro, tinatanong ka na, no? Tinatanong ka na, kinukulit ka na mag-asawa. Well, sasagutin natin yung tanong na yan at nanggigigil din talaga ako sa mga yan eh. So, para isend mo tong video na to sa kanila. So, sagutin na natin yung tanong na bakit single ka pa hanggang ngayon. Okay, so intindihin natin kung bakit tinatanong yon at saka saan. So usually, naririnig ko siya kapag yung tao is 25 and above na or 26, 27, depende sa gender. So siguro kasi sa culture natin parang kapag nandun ka ng age na yun, parang yun na yung age ng marriage sa culture natin. Pwede rin na yung mga kamag-anak mo kasi maagang nag-asawa or may asawa na tapos ikaw wala pa. So maraming rason at wala akong pakialam. Kumbaga, ano na siya eh, parang na siyang normal. Minsan concern lang yung tao kaya di tayo dapat magalit. Minsan naman epal lang talaga eh. Siguro hindi sila masaya sa marriage. Joke lang. But anyway, yun yung mga usual reason or occasions kung bakit nagkakaroon ng ganyang tanungan. At hindi ko alam kung matatanggal natin yan. Siguro sa future. Kasi ngayon, in the age of social media, nagiging mas open-minded na tayo. Papaliwanag ko sa'yo. Ito na. So, in this age of social media, madidiscover mo na wala sa age yung pag-aasawa. Kasi parang, nandun na tayo sa biological. Pero, kasi ano eh, depende. Depende kung saan ka lumaki. So, kung lumaki ka na medyo kapos, tapos ilang years yung kailangan mong gugulin para umangat ka sa buhay, para maging comfortable ka, para masabi mong ready ka na. Yun, wala sa age talaga yun. Meron din yung wala talaga mahanap eh. Like, may tsura naman sila, may kaya, pero hindi nila mahanap yung kamatch nila, yung compatible sila. Ba't nga naman sila mag-aasawa nang hindi sila compatible? Eh di parang sinira na rin nila yung buhay nila. So yung timing is depende sa mga tao. Hindi mo pwedeng i-force yung tao kung feeling niya hindi pa siya ready. Kasi sinisave niya yung sarili niya, sinisave niya yung mapapangasawa niya, at sinisave din niya yung magiging baby nila. Kasi kapag nagmadali ka, hindi mo naman pwedeng ibalik na yun eh. Babalik mo yung bata, di ba? So, yun yung timing. Yung pangalawa siguro, personal choice. So, nung nag-dating app ako, nakita ko yung iba-ibang klase ng girls. So, may mga tao pala na ayaw ng partner or marriage. Hindi sila naniniwala doon. Lalo na meron din palang ayaw magka-anak for some reason. Siyempre, health, tsaka yung figure nila. So, ibig sabihin, talagang ano yan. So, personal choice. Meron silang kanya-kanyang paniniwala. So, huwag nyo nang ipilit. Kasi hindi naman kayo nakakaramdam, hindi naman kayo mahihirapan. Kunwari, di ba? Wala namang divorce dito. So, diba? Gets mo na. So, pangatlong reason siguro na nakita ko bakit tinatanong-tanong pa to is yung social pressure talaga. Yung tipong yung mga kabatch mo nakikita mo na may anak na, minsan 5 na. Pero yung iba okay yung life, yung iba struggling. So, depends eh. So, hindi mo naman pwedeng sabihin na mali sila or tama sila. Depende kung saan sila masaya. Pero syempre mag-iisip ka naman palagi kasi kaysa pagsisihan mo. Makikita mo yung mga tao na gusto nilang ipakita na masaya sila. Pero sa totoo lang, meron yung struggling sobra na parang kulang na lang, gusto nilang ibalik yung oras, diba? So ako, personally, di ako affected masyado na ngayon kasi meron akong self-awareness na parang kung mag-asawa ako, syempre asawa muna bago anak, diba? Kung mag-asawa kasi ako, parang dapat yung the best na. Kumbaga kung pipili ka na yung the best na, yung iba kasi dahil wala silang makita or wala magkagusto, nagsisettle na lang sila kung sino yung, alam mo yung malapit. Pero ako, parang buhay mo yan eh, kailangan pumili ka lagi ng the best. Or kung wala, edi wala. Hanap ka ng ibang way to live. Kasi hindi naman one way yung buhay eh. Parang
Meron mabubuhay na single, meron mabubuhay na may anak, meron mabubuhay na walang anak. So, complex siya eh. Kasi iba-iba naman tayo. May mga masayang single. I don't know kung feeling ko mas marami nga eh. Kasi at least, isa-sacrifice mo yung pagkakaroon ng partner pero for the good, no? Na may peace of mind ka. Actually, sa ilang percentage ng kakilala mo na masaya, married, di ba? Parang sa akin, mga 10%. So, ito lang, no? So, imbis na isipin mo yon kasal, sa mga sinasabi ng iba, isipin mo yung position mo ngayon. Masaya ka na ba sa trabaho mo? Masaya ka na ba sa finances mo? Masaya ka na ba sa experience mo? Kumbaga, na-achieve mo na ba yung mga goals mo or may mga gusto ka pang iabot? Kasi kapag nagkaroon ka ng partner, bibigay mo yung time, effort mo dun eh. So, babawasan yung para sa'yo. Napaka-basic. Sasabihin mo na naman, wala ka naman magagawa pag na-inlove ka. Alam mo, through experience, may isip mo, hindi na lang sa feelings, sa looks. Kaya, ang magiging importante at the end of the day is yung compatible ba kayo, you have the same goal ba or same thing na inaabot kahit magkaiba ng industry, mga ganun ba? Yung respect, yung peace of mind, yun. So, kung hindi ka pa ready maghanap, okay lang. Kung gusto mo maging single, okay lang. Wala naman nagsabi na kailangan ganun eh. Kasi yung mga tao lang nagsasabi. Pero kung papakinggan mo yung sarili mo, minsan, mas gusto mo talaga yung at peace ka. Minsan kasi ang kailangan mo lang kausap, tsaka yung taong makakaintindi sa'yo. Pero it doesn't mean na partner na yun. Or diba? So, hayaan nyo na yung mga nagtatanong, either lang yan eh, concern or pabida lang. Pero kung ang problema nyo naman is wala nakakagusto sa inyo, baka nga kailangan mo kasing i-improve yung sarili mo. Baka nga ready ka na, pero baka may improve ka pa sa sarili mo, like ugali, yung itsura, pwede naman, diba? Yung attitude, yan pinaka-importante. So, maraming factors. Basta, kapag sasagutin mo yung tanong na bakit wala ka pang asawa, hindi mo na kailangan explain na mahaba. Ang sabihin mo na lang, personal choice. So again, sana may natutunan ka sa video na ito and see you in my next video. Please subscribe. Ingat!